In this video, ang pag-uusapan natin ay CRM and managing your contacts. So, para magawa mo yun, click mo lang yung contacts dito sa taas. Dito sa contacts na to, dito mo makikita lahat ng leads mo. Yung nag-sign up sa funnel mo, yung nag-submit ng form, yung nag-book ng appointment, nag-sign up sa membership, or nag-purchase ng product sa'yo. Okay, so ngayon, para malaman mo yung specific details para sa specific na subscriber mo, no, click mo lang 'to. For example, ito si John Doe. Dito makikita mo 'no, yung form na sinubmit niya. Okay, so dito ang binigay niya na detail ay name tsaka email address. Then and meron din siya dito na yung sa property, so makikita mo dito yung additional details 'no, kung meron, kung kasama yun sa hiningi mo na information sa kanya 'no. So, dito makikita mo din kung may mga naka-tag sa kanya 'no, kung kunyari naglagay ka ng tag para sa specific na product. Let's say ang binebenta mo ay supplement A 'no, ta's gusto mo ma-tag lahat ng nag-purchase 'no, dito mo makikita 'yan 'no, kung meron. Okay, so pagbalik naman natin dito sa contacts ulit, dito naman puwede kang filter 'no. For example, gusto mo na ma-filter yung mga tao na bumili lang ng specific na product. So, for example, gusto mo maggawa ka ng tag 'no, kunyari ayan, tag 'no, supplement A. So, ibig sabihin dito lumabas na yung dalawa na naka-tag na supplement A, ibig sabihin ay magsho-show siya dito sa dashboard na 'to 'no. Let's say kunyari meron kang 1,000 contacts, siyempre mahirap na siyang hanapin, 'di ba? Pero kung gusto mong i-filter 'no, gusto mong makita lahat ng mga tao na ano kasi kunyari, meron kang additional promo na ibibigay sa kanila, additional discount para sa mga dati na bumili 'no, puwede puwede mo silang i-filter and yun, dun ka magpapadala ng email sa kanila. Then puwede mong gawin dito actually, puwede mo silang i-segment. For example ay, to offer, discount. Example 'no, para kapag magpapadala ka ng email sila yung nandun sa ano mo 'no, nandun sa segment. And then dito, meron ka din ditong tinatawag na import 'no, puwede mo i-import yung list mo 'no, puwede ka ring mag-export or kung gusto mong i-add sila sa specific na list or puwede ka rin mag-delete. Then, let's say okey na tayo dito 'no, meron din tayong tinatawag dito na column. So, for example, bukod sa name, email, age, tsaka yung tags, gusto mo rin makita yung other information about dun sa mga leads mo. So, let's say gusto mo i-add yung phone number nila, gusto mo din makita yung kung ano yung address nila 'no, puwede mong ilagay yan lahat 'no. So, dito 'pag scroll mo diyan nandiyan siya lahat na basta merong available na details makikita mo 'yun dito 'no. So, dito kasi wala naman tayong hiningi na phone sa kanila, walang mag-a-appear pero makikita mo 'yan kung meron silang nilagay previously nung nag-sign up sila sa form mo, ayan, dito 'yun lalabas. And then dito meron ka din makikita na members. So, let's say basic members, again ito yung mga tao na may exclusive access dun sa mga content na ginawa mo 'no, 'di ba kailangan nila mag-sign up, mag-fill up sila ng name, email, and password. Okay, so dito mo makikita 'no, sino yung mga tao na merong access dun sa specific na content mo sa website. Then meron din tayo dito na messages. So lahat ng mga taong nag-submit ng form, dito mo makikita 'yun 'no. Okay, so 'yan nandito siya 'no. Okay, tapos dito meron din tayong booking and appointments. Nagkaroon na tayo ng previous, video para doon 'no, pero again dito mo siya makikita, booking and appointments, nandito siya lahat 'no. Nandito yung schedule, puwede kang mag-add ng operator, and kung meron kang mga services. Now pagdating naman natin dito sa settings, okay, meron kang makikita dito. Ito yung nakikita mo sa dashboard, ito yung mga information na puwede mong i-collect sa mga tao na nag-visit, dun sa funnel or sa website mo. So, basically 'no, ang nandito name, email, phone, address, city, and napakarami pang iba. So, ngayon, let's say na meron ka pa mga gustong hingiin na additional details sa kanila. Okay, so kailangan mo lang gawin, click mo lang yung create. Tapos let's say, ang gusto mong malaman ay yung gender 'no, yung gender nila. Tapos ano ba yung kailangan nila ilagay, single line of text, email, number 'no, true or false.
So siyempre 'no, single line of text 'yan. Tapos kapag gusto mo na kasama siya sa pagpipilian mo na hihingiin na na information, kailangan mo lang i-click itong available in forms 'no, ta's click mo lang yung save property. Okay, so gano'n lang siya kasimple. And then dito makikita mo din yung mga tags na available 'no, sa ano, na available kapagka na puwedeng pagpuntahan ng mga leads mo. So, bakit para saan nga ba yung tags? So, for example dito 'no, product 1 kasi let's say ito pala 'no, yung supplement A. Let's say na marami kang mga supplement 'no, na binebenta. Ngayon gusto mong magkaroon ng specific tag na yung bumili lang ng supplement A. Okay, so para magbibigay ka ng additional discount kapag gusto nila mag-reorder. So yun yung isa sa purpose nun 'no, para makapag-create ka ng tag or let's say gusto mong maggawa ng tag ng mga tao na nag-ano na, nag-submit ng form o kaya naman ay nag-book na ng appointment sa'yo. So puwede mong gawin 'yan lahat 'no, para ma-sort mo sila mabuti 'no, para ma-segment mo sila ng mabuti. Okay, and then finally meron tayo ditong membership settings. So puwedeng kunyari, kapag para ba magkaroon ng access dun sa exclusive content mo, kailangan pa ba nilang mag-register? Kailangan ba ng members approval? And gusto mo ba mapapadalan ka ng email every time na may nagre-register? And anong klaseng member sila, and more on that sa susunod na training natin 'no. Meron tayong specific na section para sa membership. And that's it for this video tutorial. I hope na marami kang natutunan and see you on our next video training.